Good day mga boss! Panibagong obra, panibagong piyesa na naman. Yan, tara samahan niyo ako. Pagkwentuhan natin 'tong piyesa na 'to. Tagal na namin 'tong plinano ng kliyente ko and ngayon lang namin nasimulan or ngayon lang namin nagawa kasi nga inantay muna namin lumabas ang kanyang supling, alright. Bale itong piyesa na 'to, matagal na namin napagplanuhan, napag-usapan na kapag lumabas ang kanyang anak, papagawa nga niya sa dibdib. And ang pinaka naging suggestion ko siyempre Polynesian kasi Polynesian yung tattoo niya dun sa braso niya, which is matagal ko nang nagawa sa kanya dati pa. Hindi ko lang nagawa ng video yun kasi nga nung time na yun wala pa sa pagpaplano ko ng pagvo-vlog and paggawa ng content about tattoo. Plano ko lang naman mag-tattoo lang naman na mag-tattoo. And dito, ang point natin dito sa paggawa ng video, paggawa ng content na to is talagang i-emphasize natin kung paano ko tinatrabaho. Ipapakita ko sa inyo kahit time-lapse ang gamit ko dito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko tinatrabaho yung portrait at Polynesian na ginagawa ko. Bali, ang point of view ko pagdating sa Polynesian, importante sa akin yung linis. Kasi pag hindi malinis ang Polynesian, magulo tignan, hindi rin masyadong kaaya-aya. Kumbaga sa paningin natin, parang ang gulo. Ganun ang tingin natin. Importante sa akin sa Polynesian, di baling hindi masyadong detalyado, pero malinis tignan. Tapos hindi siya magulo. Yun yung pinaka point of view ko dyan kapag gumagawa ko ng Polynesian. And baka sabihin nyo, shinortcut ko siya kaya ayaw ko ng detalyado. Doon lang talaga ako nagmamatter sa kakayanan ng kliyente at syempre doon sa area na paglalagyan. Kasi kung detalyado ang gagawin mo dyan, hindi rin matatapos sa kliyente. Syempre, ano din, di ba? Waste of time, sayang naman kung hindi din tatapusin. Kaya doon lang tayo. At saka ina-approve naman ang kliyente natin kapag piniprehan natin ng Polynesian. The reason why bakit ako nag-freehand pagdating sa Polynesian kasi importante sa akin na nag-fit doon sa area or doon sa paglalagyan. Kasi pag hindi nag-fit yung Polynesian na ginagawa mo, pangit tignan, di ba? Gaya ng example, braso. I-stencil mo. Biglang hindi biglang kaano siya. Maliit, di ba? Kawawa naman si client. Nag-i-expect na magandang output. Kaya dapat natin. Hindi ko sinasabi na mag-freehand kayo, pero hangga't maaari, i-maximize natin yung yung area na paglalagyan. Yung talagang bagay sa kanya. Pag sinabing braso, shoulder, side, front, di ba? Hanggang baba. Pero pag dibdib, talaga, abot-abot lahat ng sulok para at least kahit paano, sulit din yung babayad ng kliyente at the same time, yung result na gusto niya makukuha niya. Kasi nangyayari yan, may mga kliyente ako na nakasalamuha na bitin yung arm sleeve, bitin yung chest piece, mga ganun. Kasi nga, ayaw mag-freehand or hindi naman sa ayaw mag-freehand. Kumbaga ano yung nice stencil, yun na yun. Kasi at least kahit paano yung kliyente, gusto natin lumabas ng satisfied, diba? So, bali, dito sa pag-portrait, bigyan ko na kayo ng idea ko nung ginagamit kong needle. Ang needle na ginagamit ko madalas dito is mga RM tsaka RS. Ang RL lang ginagamit ko dyan is 3RL lang tsaka 9. Which is yun yung mga pandetalye ko. Pang highlights, panundot, mga ganon. Madalas RS ang gamit ko dyan. Kasi, syempre, pag portrait, bawal dyan yung mga bold line, yung mga kapal na linya, bawal yan dyan. Kaya, iingatan natin na makabuo tayo ng bold line. Madalas sa mga bold line mo dyan, mga pilik mata, mga kasulok-sulukan, kailangan lagyan ng na texture or yung mga kasulok-sulukan, kailangan sungkitin. Doon po kapasok yung mga RF. Pero madalas naman RS ang gamit ko pag sinusungkit ko para at least paano, hindi masyadong magbog yung skin. Yung kasi yung pagkakaiba ni RS tsaka RL. Si RL napakadaling sumugat ng balat. Si RS halos katulad lang din naman siya ng M1, pero rounded lang yung pagkakagawa sa kanya. Ang M1 kasi diba flat siya na may 2 layer. Kaya yun yung nila. Kaya dapat alam mo kung ano yung mga gamit ng mga needle. Para at least paano, hindi ka masyado nagsi-struggle pag gumagawa ka ng isang tattoo. Alam mo mapapabilis mo yung gawa niya dahil tama yung mga needle na ginagamit. And balikat nga pala to, hanggang balikat, dibdib, balikat, hanggang konting likod. Request niya kasi paabuti ng konting likod. And ito yung nag-gym din na tao, kaya sabi ko sa kanya, pag nag-gym ka na niyan, Brad, sigurado, tatabi na sa iyo yung mga nagbubuhat, patitigilin mo na. Inabot kami sa pagkakatanda ko, inabot kami rito ng 4 na oras yata o 3. Pero talagang dinaan na lang ng kliyente ko diyan, dinaan na lang ng tropa diyan sa pikit. Pikit na lang siya dyan.
Kaya talagang bibilib ka din dito. Masakit diyan lalo sa parteng balikat na medyo aabot na ng leeg yan, eh. Tinibayan na lang talaga niya diyan. Ano na lang yan, for the sake of quality tattoo. Sabi ko sa kanya, tiis-tiis lang pare kasi pag hindi mo to tiniis, nanginig ako ng konti rito, tapos yung piyesa mo, di ba? Hindi rin lalabas ng maganda. Tiniis lang na yan dyan. Masakit kasi yan dyan, banda sa taas. Yung balikat, hanggang medyo ramdam mo yan, hanggang leg, eh. Pipikit ka dyan, imposibleng hindi. Yan, to make the long story short, ito yung resulta natin. Ng gusto magpa-tattoo, yan, message nyo lang ako. Pilipinas na tayo sa August. Kita-kits na lang tayo dyan. Yan. Papasalamat lang ako sa mga tropa at mga sumusuporta sa atin pagdating sa mga video content natin. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.